Magandang araw sa inyong lahat mga kasama sa ministeryo. Welcome sa ating pag-aaral. Ngayon, sisirin natin ang isa sa mga pinakamakapangyarihang pahayag ni Jesus na matatagpuan sa Juan Kabanata 11. Titingnan natin kung paano ang mga salitang ito ay direktang sumasagot sa isa sa pinakamalaking hamon na kinakaharap natin dito sa Pilipinas. Para magsimula, pakinggan nating mabuti ang puso ni Marta. Ramdamin natin yung bigat ng mga salita niya. Panginoon, kung narito ka lang, hindi sana namatay ang kapatid ko. Diba't ito yung sigaw ng bawat pusong nagluluksa. Isang sigaw ng sakit na parabang sinasabing, wala na, tapos na ang lahat. Pamilyar na pamilyar yan sa bawat lamay na ating pinupuntahan. At alam nyo, itong pighati ni Marta, may malakas itong katunog sa kultura natin, yung bahala na. Sa harap ng kamatayan, madalas ito ang ating sagot, di ba? Isang pagsuko, isang pagtanggap na, well, ganun talaga ang buhay. Wala na tayong magagawa. At dyan na nga tayo papasok sa ating unang bahagi, isang pighating alam nating lahat. Dito, bubusisihin natin ang problema ng pagtingin sa kamatayan bilang katapusan, lalo na sa konteksto ng kulturang bahala na siyang direktang hinahamon ng kwentong ito. Okay, tingnan natin ng mas malapitan ang pananampalataya ni Marta. Kung tutuusin, tama naman ang teolohiya niya. Sakto, pero ang problema malayo. Ang pag-asa niya ay para sa isang pangyayari sa hinaharap, kaya para sa krisis niya na yun, sa sakit na nararamdaman niya sa sandaling iyon, parang kulang, parang walang bisa. At ito yung eksaktong sinabi niya. Alam ko po na siya ay muling mabubuhay sa huling araw. Kita nyo, tama ang doktrina, pero ang pag-asa ay para sa huling araw, hindi para sa araw na iyon. Dito natin nakikita yung malaking agwat sa pagitan ng pag-asa para bukas at sa nararamdamang kawalan ng pag-asa ngayon. Ito mismo ang nararanasan ng marami sa ating mga kongregasyon. So ang pag-asa ni Marta, nakatutok sa hinaharap? Pero paano kung ang inaalok ni Jesus ay hindi lang para sa hinaharap? Paano kung mayroon siyang ibibigay para sa nayon? Dito mismo sa tanong na to, magbabago ang lahat. At ito na ang magdadala sa atin sa pinakapuso ng ating talakayan, ang kanyang pahayag, ako ang muling pagkabuhay. Tandaan natin, ang sasabihin ni Jesus dito ay hindi lang isang pangako para sa hinaharap. Ito ay isang deklarasyon kung sino siya sa kasalukuyan. At narito na nga ang pahayag na ego eimi. Ako nga, na yumanig sa mismong pundasyon ng kamatayan. Pakinggan natin. Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sinumang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. At sinumang nabubuhay at sumasampalataya sa akin, ay hindi mamamatay magpakailanman. Sandali nating damhin ang bigat at kapangyarihan ng mga salitang yan. So ano ang theological na konsepto sa likod nito? Ang tawag dyan ay realized eschatology. Medyo technical, pero sa simpleng salita, ang ibig sabihin nito, sinasabi ni Jesus na ang mga pagpapala ng katapusan ng panahon, hindi natin kailangang hintayin. Available na sila ngayon. Ang buhay na walang hanggan ay hindi nagsisimula kapag namatay na tayo. Nagsisimula ito sa eksaktong sandali na tayo ay sumampalataya kay Kristo. Pero siyempre, hindi lang puro salita si Jesus. Kailangan niyang patunayan ang kanyang sinabi. Kaya't pasok na tayo sa ating ikatlong bahagi. Isang tinig na tumatalo sa kamatayan, ang hindi matatawarang katibayan. Pagkatapos ng kanyang deklarasyon, kailangan niyang magbigay ng preba. Balikan natin yung sitwasyon. 4 na araw. Isipin niyo 4 na araw nang nasa libingan si Lazaro. Hindi na ito yung sitwasyon na baka tulog lang. Mismong si Marta, nag-alala na, Panginoon, nangangamoy na po siya kasi 4 na araw na . Sa pananaw ng kahit sinong tao, wala na. Game over. Imposible na. Ngayon, pansinin ninyo ang paraan ng pagkilos ni Jesus. Hindi ito pakiusap. Hindi ito dasal na may pag-aalinlangan. Ito ay isang serye ng mga utos na puno ng otoridad. Una, ang utos. Alisin ninyo ang bato. Ikalawa, ang panalangin na may pasasalamat. Ama, nabapasalamat ako sa iyo dahil dininig mo ako. Alam na niya. Ikatlo, ang tawag. Lazaro, lumabas ka. At pang-4, ang patunay. Lumabas nga ang taong patay. At ang resulta? Agad-agad. At nagdulot ito ng malinaw na paghahati. Walang middle ground. Marami ang sumampalataya. Pero dahil din sa himalang ito, dito na nag-umpisa ang plano ng mga otoridad na patayin si Jesus.
Isipin niyo yung kabalintunaan, ang pinakadakilang pagpapakita niya ng kapangyarihan sa buhay, ang mismong nagtulak sa mga tao na hutulan siya ng kamatayan. At ngayon, aabot na tayo sa pinakamahalagang tanong para sa atin. So what? Paano natin isasabuhay ito sa ating ministeryo? Dito na tayo sa huling bahagi, mula sa eolohiya patungo sa proklamasyon. Tingnan natin itong pagkukumpara. Sa isang banda, meron tayong traditional na sermon sa burol. Madalas ang focus nasa pagkawala sa mga alaala. Ang tono, malungkot, fatalistic. Ang comfort galing sa pakikiramay, maganda yan. Pero sa kabilang banda, ang Gospel Declaration Sermon ay iba. Ang focus nasa tagumpay ni Kristo, ang tono puno ng pag-asa, ang comfort galing sa kapangyarihan ng muling pagkabuhay. At higit sa lahat, hindi lang natin ginugunita ang namatay, kundi ipinoproklama natin ang nabubuhay na Kristo. Kaya ito na ang hamon sa ating mga pulpito, mga kapatid. Ano ang kailangan nating baguhin? Una, ipangaral ang otoridad ni Kristo laban sa kamatayan. Hindi ito kalaban na kapantay niya. Ikalawa, ipahayag natin na ang buhay na walang hanggan ay nagsisimula na ngayon. Ikatlo, palitan natin yung kulturang bahala na ng pag-asa na nakaugat sa muling pagkabuhay. At pang-apat, gawin nating bawat funeral service na isang malakas na deklarasyon ng tagumpay ng Ebanghelyo. Sa dulo ng kanilang pag-uusap, tinanong ni Jesus si Marta ng isang napakasimpleng tanong. Pinaniwalaan mo ba ito? Ngayon, ang tanong na yan ay bumabalik sa atin. Sa bawat isa sa atin na nakatayo sa pulpito. Sa bawat isa sa atin na naglilingkod sa Panginoon. Ang tanong ay para sa atin ngayon. Paano sasagutin ng ating mga pulpito ang tanong na iyan?